we planted 3,000 trees in 5 minutes. 3,000 ang ating regalo para sa ating mga anak at para sa Zamboanga City. At para siyang double birthday celebration dahil yung puno na aking tinanim by chance ay paborito ko na prutas, rambutan, at yun ang pang 1 milyong puno na natanim ng Office of the Vice President. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Buenos dias. Good day to everyone. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat na gumising ng maaga para po magsama-sama tayo dito at mag-tree planting. Hindi ko po mailagay sa mga salita kung paano ako sobrang saya, parang birthday ko ngayong araw na ito. Dahil tinanong ko yung kasamahan ko sa Office of the Vice President kung ilang puno ang tinanim natin ngayong araw na ito dito sa Zamboanga City at sinabi niya, we planted 3,000 trees in 5 minutes. 3,000 ang ating regalo para sa ating mga anak at para sa Zamboanga City. At para siyang double birthday celebration dahil yung puno na aking tinanim by chance ay paborito ko na prutas, rambutan, at yun ang pang 1 milyong puno na natanim ng Office of the Vice President. Kaya kanina nung papunta ako dito, sobrang good vibes at sobrang saya ko na papunta ako dito at magsama-sama tayo para sa tree planting natin ngayong araw na ito at sa greening program ng City Government of Zamboanga. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa oras ninyo at panahon ninyo ngayong araw na ito para sa ating aktibidad. Pangalawa po, ang pagpapasalamat ko sa ating pong Mayor Kimmer Olazo, sa ating Vice Mayor Beng. Sorry, Climaco. Isabel, di ba? Yes, Isabel Climaco. At sa ating mga konsehal, sa ating mga barangay captains, sa ating mga barangay officials, sa ating mga kasama sa iba't ibang national government offices, at syempre na sa inyong lahat na mga tiga Zamboanga City, nagpapasalamat kami sa pagtanggap ninyo sa amin dito sa Zamboanga City at sa inyong pakikisama sa amin sa pagtanim ng 1 milyong puno para sa Office of the Vice President. Maraming salamat. Mahal namin kayo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa mga aktibidad at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po mula sa aming lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noon po ako ay bumibisita sa kanya sa detention center niya sa Hague, ay lagi po niyang sinasabi,
ipaabot mo ang pagpapasalamat ko sa kanilang lahat sa pagpapakita nila ng suporta para sa aking kalayaan, lalong-lalo na sa pagdarasal nila para sa akin. Maraming salamat po mula kay Pangulong Duterte. Or in his words, daghang salamat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan. Dako kaayo nga mo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po. Doon kami po ay gumagawa ng mga proyekto para sa Office of the Vice President noong nabigyan po kami ng signal ng COMELEC na kami ay nanalo. Nagsimula po ang planning ng Office of the Vice, nagsimula po ang planning namin ng team ko na papasok sa Office of the Vice President kung ano ba yung mga projects na dadalhin namin sa Office of the Vice President. Karamihan ng mga proyekto na dala-dala ko sa Office of the Vice President ay mga proyekto na ginawa na namin sa Davao City. Ang dinagdag lang po namin, ang pagbabago po ay kampanya na po na ginawa namin, kampanya para sa edukasyon na ginawa namin sa aming syudad. Ang dinagdag namin dito ay yung pagtatanim. Bakit po dinagdag yung pagtatanim? Dahil nung kami ay nagpa-planning, nag-iisip, kasi hindi naman lahat ng proyekto ay magagawa sa Office of the Vice President. So nung nag-iisip kami, sabi ko, huwag na tayong lumayo sa kung ano yung panunumpa natin sa watawat. Pag tayo po ay nag-o-oath sa flag of the Philippines, sinasabi po natin lagi, dapat tayo ay maging makatao, makadiyos, makabansa, makatao, at makakalikasan. Kaya po, lahat ng aming proyekto ay nakapailalim sa apat na tema na iyon. Kaya dinagdag namin ang tree planting. Kasi sumasang-ayon kami sa sinasabi ni Mayor Kimmer Olazo. Mawawala kami. Pero yung puno na tayong lahat ay darating ang panahon na wala na dito. Pero yung puno na tinanim natin ngayong araw na ito ay maiiwan para sa mga anak natin. At sobrang nadagdagan pa yung birthday saya ko. Dahil kanina, tinitingnan ko, ano ba yung tinanim ko? Ay, rambutan, perfect. Sabi ko kay Mayor, ilang taon bago ito mamunga? Sabi niya, 3 taon. Sabi ko, babalik ako dito kukunin ko yung bunga. Tapos binanggit ni Mayor, sabi ko, yan sa akin. Sabi niya, 5 taon, mamumunga na yan. Sabi ko, ano ba yung tinanim mo? Sabi niya, mangustin yan na sinors namin sa Davao City. Kaya, meron pong nakatanim dyan na mangustin na galing sa Davao City. Pero ang naisip ko kaagad, kanina nung sinabi ni Mayor na mangustin ito galing Davao City, naisip ko dapat kabahan ang mga tiga Davao City. Dahil baka sa susunod, dito na manggagaling ang mangustin sa Zamboanga City. Kaya po, dapat tayo ay uuwing nakangiti lahat. Dahil napaka mahinungdanon. Mahalaga? Dahil napakahalaga ng
ginawa natin ngayong araw na ito. Hindi natin ginawa ito para sa sarili natin. Ginawa natin siya para sa Zamboanga City, para sa bayan, at syempre para sa mga bata na hindi pa ipinapanganak. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Sigurado ako worth it yung paggising ninyo ng maaga. Ano ang call time ninyo kanina? 5 a.m. 5 a.m. kayo pinapunta dito ng OVP? Yan. Kasi ang sabi ko sa kanila, bakit ninyo papupuntahin ng maaga yung mga tao? Magko-call time kayo, tapos isasara ninyo yung lugar, tapos hindi niyo napapasukin yung mga late. Pero ang Vice President, late naman lagi. Kaya, pag sinabi ng OVP na ang call time niyo alas 5, ang totoo niyan, dumating kayo ng 6:30. Sa mga susunod na events natin, ganyan po ang isipin ninyo. Ay, may event tayo, kasama si Inday Sara. Ang sabi ng mga kasamahan niya, alas 3 ng umaga, huwag kayong maniwala. Alas 6 ng umaga kayo pumunta. Ulitin ko po ang kasiyahan ko na ngayong umaga na ito. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Once again, the Vice President.